Uy, magandang umaga po muli sa inyo mga kapatid ko. Katulad po no, na huli nating video, no, na sinabi ko nga, ito yung time na para ipaliwanag ko sa inyo na bakit Ama lamang ang dapat nating paglingkuran. Spiritual po kasi sa paglilingkod po, may paglilingkod po sa maraming bagay. Sa tao, sa bagay, sa gamit, sa lahat po, maraming paglilingkod Pero pagdating po spiritual, no? Isa lang po ang ating paglilingkuran at papanampalatayaan, kung hindi ang Diyos Ama lamang, no? Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritong Banal. Ngayon, mga kapatid ko, sa ating paglilingkod, no? Sa Ama, kasi po yung paniniwala sa Ama, isang uri po ito ng pananampalataya. Kasi po ang Ama, siya po talaga ang kaligtasan. Diba? Kaya, wala tayong ibang hihilingan kung hindi si Ama lang kung nasa panganib tayo. Di po ba? O, pangalawa, ang Ama ang pag-ibig. No? Kaya kung medyo nagiging magagalitin tayo, no? O kaya may nagagalit sa atin, hihiling tayo, Ama, maghari nawa ang pag-ibig sa akin at pag-ibig sa aking kapwa. Sa lakas po ng kapangyarihan, no? Ng banal na Espiritu ng Ama, tutugunin niya iyong kahilingan. Magtataka ka. Yung mga tao na galit sa'yo, maliliwanagan nila na hindi naman po sila dapat magalit sa'yo. Dahil wala ka namang ginagawang masama. Isa na yan, Ngayon, ang Ama, siya rin yung nagbibigay ng talino. Talino. Gagabayan tayo ng Ama. Kasi yung talino pong ito, dapat po, talino na galing kay Ama. Marami po sa atin, yung talino na galing sa Ama, yun po ang dapat natin sundin. Sundin. Kasi po, may mga tao na sobrang talino, ang sinusunod lang, yung kanyang katalinuhan. Hindi niyo ba alam? Kung ang sinusunod mo, yung katalinuhan mo, para sa Ama, mangmang ka. Dahil po, sa sobrang katalinuhan, sa pagbabasa po ng mga banal na aklat, nahahamak niya tuloy yung iba. Na wala siyang alam, kundi siya lang yung tama. No? Kapag hindi na nagbabasa, hindi na tama. Isang kamalian din po yun, mga kapatid, tandaan nyo, no? Hindi sila nagbabasa, hindi sila ligtas. Mga kapatid, palawakin natin ang ating unawa, kasi po, ang mga taong hindi man lang nakakapagbasa ng aral na salita ng Diyos, pero kung ang ginagawa nila naman ay kabutihan na naaayon sa kalooban ng Diyos, tinatanggap din po ng Ama yun. Kasi po yung paggagabay, basta sumusunod tayo sa gabay na banal na Espiritu ng Diyos, okay po yun. Kaya lagi natin tatandaan, laging nauuna ang Ama. Dahil ang Ama, lagi nasa ating harapan. Kaya kung lagi siya nasa ating harapan, hindi po tayo pwedeng mauna sa Kanya. Dahil siya po lagi ang nauuna. Kaya mga kapatid, ngayon, meron pang isa. Ang Ama ang tunay na manggagamot. Ang Ama ang tunay na manggagamot. Kaya siya ang magpapasya, hindi tayo. Wala po tayong ibang gagawin kung hindi humiling kung ano ang nararapat nating gawin. Hihilingin natin kay Ama.
Sa ating paghiling, pwede tayong gamitin ng Ama para makapagpagaling. Ngayon, marami uri po ng mga sakit na ginawa ang demonyo. Kaya ang Ama po na siyang magbibigay ng kaalaman sa lahat ng tao na meron tayong gagamitin, no? Na banal na gamit upang ipanlaban natin sa mga demonyo, mga kapatid. Kaya tulad po ng tinatawag na banal na gamit o sacramental tools. Hindi ko naman sinasabing hindi totoo yun, kasi po marami nagsasabi, hindi na kinakailangan yan. Basta nanampalataya ka lang okay na yun. Mga kapatid ko, napakarami nga po Iba-iba po ng uri ng pamamaraan kung paano tayo susunod sa kalooban ng Diyos. May pamamaraan po na hindi na po kailangan ng gamit. May pamamaraan naman na kailangan natin ang gamit. No? Makikita nyo may gamit nga po, pero hindi ka naman tumatawag kay Ama. Wala rin sa ang gamit. Tumatawag ka kay Ama, pero wala ka namang gamit, hindi rin mo po kumpleto. Kasi po, tayo, kaluluwang buhay. Ang element po sa katawan natin, body and soul. Kaya po yung soul natin, no, kailangan natin ng kapahintulutan ng Ama. Meron naman tayong katawan na inaalagaan naman ng ating spirit, yung katawang ito, para hindi magkasala. Meron po tayong due process, yung process po. Kaya po, ang espiritu na galing po sa langit, galing po kay Ama, pinahiran niya tayo ng katawan lupa upang mapag-ingatan natin ang katawan para hindi po magkasala ang ating espiritu. Ganun po talaga yun, mga kapatid. Kaya po, kinakailangan talaga. Kaya kung may katawan, kailangan po, no, physical na katawan, kailangan din natin ng material na gamit para sa katawan. Kaya po, kung nagkakasakit ang katawan, ginabayan ng Ama ang katalinuhan para malaman nila kung saan nanggagaling yung sakit. Kaya po sila nag-aral. Kaya meron pong sakit na physical, yung mga meron naman sakit, spiritual. Kaya tayo naman po, nasa spiritual po, nalalaman natin kung ang nagbigay ng sakit sa katawan ay mga masasamang espiritu. Sa katawan naman po, ang nagbibigay sa atin kung ano yung hindi natin tama na nakain, naisip, marami po yan. Salita. Kasi po, marami sa atin kain lang ng kain. Hindi natin alam, bawal pala sa atin. Ganon din po sa spiritual. Marami salita ng salita, hindi nila alam, nakakasakit na sila ng salita. Kaya sana mapag-aralan po natin yan, Pero may mahiwaga tayong dapat gamitin na tinatawag na sacramental tools. Mga kapatid ko, huwag nyo palipasin ang taon na ito. No? Kailangan nyo ng sacramental tools. Ito po ay maghahatid ng kaayusan, no, ng ating buhay. Kung hindi nyo man po ma-afford yung tatlo, kahit isa lang. Isa. Napakalakas po. Ito po ay tinatawag na espada po o itak. Itak. No? Para malinaw kasi Pilipino kayo .
Kung baka sa English naman, sword. Di ba? Kaya lang, baka mamaya po mali naman yung pagkakabigkas ko. Baka iba sword na naman yung masabi. Ha? Espada, pwede na po yun. Espada, para po sa atin. Kaya sapat na po sa akin. Makakatulong din po ito sa mga banyaga, sa iba-iba. Kaya lang po, may kanya-kanya silang kultura, may kanya-kanya silang gamit. Ipaubayan na natin sa kanila. Pero ang gamit pong ito, itong tatlong ito, ay para po sa buong mundo. Buong mundo po. Kaya po mapalad ang isang tao po na merong one set na galing po sa inyong lingkod, makakatulong po kasi kayong lahat sa milyon-milyon tao. Isang tao lang po meron ito, ha. Milyon-milyon ang matutulungan nyo na tao po. Na afflicted po sila ng mga negative element. Kaya mapalad po kayo. Ha? Huwag nyo na pong baguhin. Ha? Hintayin mabago ang taon. Ngayon pa lang po, no, year 2024, dapat may sandata na kayo na tinatawag na armor of God para po panlaban natin sa year 2025 para ang ating buhay ay maging maayos. Mga kapatid ko, kailangan po natin ang kasangkapan na ipinagkatiwala sa atin ng Ama. Ang Ama po ang nagbigay ng kaalaman para gumamit tayo. No? Ito po ay isang uri ng kasangkapan. Hindi po ito anting-anting, hindi po ito agimat. Hindi po ito mutya. No? Ikikwento ko rin sa inyo about to sa anting-anting, about sa agimat, about sa mamutya. Pagkatapos po ng gawain ito, ipapaliwanag ko sa inyo. Pero mas mahalaga sa lahat, bilang isang pari po, kahit na lumabas na po ako sa bahay dasalan, nananatili akong pare sa harapan ng Diyos. Kasi po, naordinahan ako bilang isang Monsignor, Father Jaime Vicente. Kaya, mapagpalang umaga po sa inyo mga kapatid. Ipaliliwanag ko po ngayong araw-araw, subaybayan nyo po at ishare po natin. Kung nagustuhan nyo po ang mga paliwanag ko, ishare nyo po sa inyong mga kaibigan. And I igagaranti ko po, lahat ng taong nakakapag-share, pinutos po ng Ama yan. No? Ikalat nyo ang magandang balita. Inutos po ng Ama yan, magandang balita. Ito pong mensaheng ito na po ang isa sa pinakamagandang balita na nangyayari ngayon sa inyong buhay. Pagpalain po kayo ng kataas-taasang Ama sa langit. No, mga kapatid, ang isusunod ko po, no, yung paano gagamitin ang mga sacramental tools. Paano gagamitin. Kasi tayo po lahat, mga kapatid, kapag may gamit ka na, hindi nyo na kinakailangan na magtatawag pa ng kakampi. Hindi nyo kailangan magtatawag ng kakampi. Kasi po, ang kakampi ay kakampi. Hindi nyo na po tatawagin. Kasi nga po, kasama na natin ang lumikha ng lahat. Kasama natin. The divine spiritual power of God, the divine spirit of God the Father Almighty, God the Son, God the Holy Spirit is within. Within. Nasa atin na po kung ating iniibig. Okay? Kung bagay sa English, sabi ng Panginoon Jesus, I come to you if you like. Parang ganun po yun, di ba? Sasayo ako kung gusto mo. Kaya minsan po, ang Panginoon Jesus nasa atin. Pero kung hindi naman natin sinusunod, no, ang kanyang paggagabay, wala pong kabuluhan yung pagiging sa atin. Kasi po, ipinagkaloob sa atin ng Ama ang kalayaan ng ating pagpili. Kaya, tandaan nyo,
sa inyong pagkakasala. It is not your mistake. It is your choice. Hindi kayo nagkamali, kung hindi pinili nyo yung mali. O, saan po tayo? Sa mali ba tayo o sa tama? Siyempre sa tama. Amen? Amen. Mahal na mahal ko po kayo lahat. Okay po. Sa susunod po muli subaybayan niyo po